Ngayon ay pag-uusapan naman po natin ang napakainit na balita tungkol kay XRP at ang kanyang posibleng malaking papel laban kay SWIFT. Si SWIFT ay matagal nang ginagamit ng mga bangko para sa international payments. Pero marami po ang nagsasabi na ito ay luma na at mabagal. Samantala si XRP ay dinisenyo para sa mabilis at murang transactions. Ayon po sa isang episode ng Paul Baron Podcast, lumalabas na may mga palatandaan na si Ripple na siyang nasa likod ni XRP ay maari pong pumalit sa malaking papel na hawak ni SWIFT sa global finance system. Kung totoo man ito, hindi lang simpleng pagbabago ang mangyayari. Maaari itong magbukas ng bagong yugto kung saan crypto-based solutions ang magiging backbone ng global payment. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang sinabi ni Ginoong Paul Baron tungkol sa SWIFT at saka Ripple? Sa interview ay sinabi po ni Ginoong Paul Baron na ang kasalukuyang sitwasyon ng ekonomiya at mga polisiya ay nagbubukas ng tanong kung handa na ba talagang palitan ni Ripple ang papel ni SWIFT. Para kay Ginoong Baron, malinaw na may malaking posibilidad na ang dating matatag na sistema ay pwede na pong maging lipas. Kung mangyari ito, ang epekto po sa market ay sobrang laki. Ibig sabihin, maraming financial institutions ang maari pong magsimulang mag-shift papunta sa blockchain-based payments. Kapag nangyari po ito, tataas ang demand kay XRP dahil siya ang pangunahing ginagamit ng RippleNet. Ngayon ay ano naman po ang sinabi ni President Trump tungkol sa financial system? Pinatugtog din ni Ginoong Baron ang isang clip mula kay President Trump. Sa kanyang pahayag, tinawag po ni Pangulong Trump na out of date ang kasalukuyang financial backbone. Sinabi pa niya na napakamahal at matagal bago makumpleto ang payments at money transfers. Dagdag pa ni Pangulong Trump, ang bagong bill ay magbubukas po ng pagkakataon para i-upgrade ang buong sistema gamit ang modern crypto technology. Ito ay malinaw na indikasyon na kahit sa pinakamataas na antas ng pamahalaan ay pinag-uusapan na ang posibilidad ng paggamit ng crypto solutions tulad ng XRP. Kung seryoso po ang gobyerno sa modernization, malaking boost ito kay XRP at sa iba pang katulad na crypto. Posibleng magbigay po ito ng confidence sa mga investors na ang paggamit ng blockchain ay hindi lang haka-haka kundi tunay na direksyon ng global finance. Ano naman po ang sinabi ni Ginoong Rupert tungkol kay SWIFT? Si Ginoong Rupert mula po sa All In Crypto ay nagbigay din ng matinding kritik laban kay SWIFT. Binanggit niya ang sinabi ni Ginoong Larry Fink, ang CEO po ng BlackRock, na ang paggamit po ng SWIFT ngayon ay parang nagsisend ng email gamit ang postal office. Ibig sabihin, sobrang outdated at hindi na po akma sa mabilis na panahon ngayon. Sabi pa ni Ginoong Rupert, kung titingnan po natin ang dahilan kung bakit ginawa si XRP, tugma po ito sa modernization na sinasabi ni Pangulong Trump. Kaya hindi lang simpleng project itong si XRP. Siya ay ginawa talaga para sa mabilis at murang cross-border payments. Kapag patuloy po na lumalabas ang ganitong mga statements mula sa malalaking pangalan tulad ng BlackRock, mas lalo po nitong pinapalakas ang narrative na si SWIFT ay papalitan na. At kung may papalit, malinaw na si XRP ang pangunahing kandidato dito. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang market share
na pwedeng makuha ni Ripple mula kay SWIFT. Isa po sa pinaka-exciting na bahagi ng usapan ay nang ipaliwanag ni Ginong Baron ang posibleng market share na makuha ni Ripple. Ayon po kay Ripple CEO Brad Garlinghouse, target nila ang 10 hanggang 20% ng global transactions na hawak ngayon ni SWIFT. Pero ayon po kay Ginong Baron, mas malaki pa ang posibilidad. Ini-estimate niya na pwedeng umabot ng 60 to 70% ang mawawala kay SWIFT kung lilipat ang mga bangko kay Ripple. Kapag nangyari ito, ibig sabihin na halos buong financial system ng mundo ay mababago. Kung totoo po ang projection na ito, ang presyo po ni XRP ay pwedeng magkaroon ng malakas na pagtaas dahil siya ang magiging core utility ng bagong sistema. Malinaw po na malaki ang posibleng epekto sa market price kung sakaling mag-shift ang mga bangko. Ngayon ay bakit po posibleng maging sentro sa XRP sa pagbabagong ito? Sa kabuuan po ng usapan ni na Ginong Baron at saka Rupert, lumalabas na si XRP ang may pinakaangkop na design para sa bagong panahon ng global finance. Siya ay mabilis, mura at kayang mag-settle ng transactions in seconds. Samantalang si SWIFT ay mabagal at mahal pa. Kapag pinagsama natin ang endorsement mula kay Pangulong Trump, ang critic mula kay Ginong Rupert at ang projection ni Ginong Baron, makikita natin ang isang malinaw na larawan. Si XRP ay hindi lang basta crypto na may hype. Siya po ay nakaposisyon para maging central figure sa pagbabagong hinahanap ng mundo. Kung mangyari po ito, asahan natin na tataas po ang adoption rate ni XRP at kasama po nito ay ang malaking posibilidad ng pagtaas ng kanyang presyo. Bilang panghuli, para sa akin ay napaka-interesting ng sitwasyon ngayon. Si SWIFT ay matagal nang nag-dominate pero malinaw na ang panahon ay nagbabago. Si XRP po ay may technology na kayang magbigay ng solusyon sa matagal ng problema ng mabagal at mahal na international payments. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong narrative, lalo na kung susuportahan pa ng gobyerno at malalaking institutions, hindi malayo na makita natin si XRP na maging pangunahing backbone ng global finance system. Sa ngayon, ang dapat pong bantayan natin bilang mga investors ay kung gaano po kabilis kikilos ang mga bangko at mga regulators. Kapag lumabas ang mga konkretong hakbang, siguradong malaki po ang magiging epekto nito sa presyo ng XRP at sa buong crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.